Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na dating Senate President at Justice Secretary Drilon may masamang balita kay Kitty Duterte. So question mark. So yan yung panunoorin natin, men. Bibigyan natin ng reaction. Aalamin natin kung ano yung nakapalob sa video to. So bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So like, comment, share, subscribe. So again, thank you so much sa mga nag-subscribe na umabot tayo ng 100,000 subscriber. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, dating Senate President at Justice Secretary Drilon may masamang balita kay Kitty Duterte. Sus ko, ano kaya yan? Sa iyong araw, Filipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. May masamang balita si Drilon kay Kitty Duterte. Ano yan? Ano ito? Pero may mas malalim pang dapat alamin. Sa mundo ng politika, may mga balitang hindi lang basta nagpapago ng opinyon, kundi mababago rin ng takbo ng kasaysayan. Grabe, ano? Isang matinding aksyon ang binitawan ni dating Senate President at Justice Secretary Franklin Drilon. Actually, itong si Drilon talaga dati, men. Or I think kahit ngayon, di ba? Ayaw ko talaga sa kanya kasi yun nga parang, ay wait lang. Siya ba yung natutulog doon sa sa Senado? Correct me if I'm wrong, Balita na maaaring magustuhan ni Kitty Duterte. Pero bago mo isiping, alam mo na ang buong kwento. Hintayin mo marinig. Wait lang, basahin natin. Therefore, premises considered the petitioner Veronica Kitty Duterte on behalf of Rodrigo Duterte respectfully that honorable... I think ito yung pinadala nilang sulat, produce the body of Rodrigo Duterte before this honorable court immediately. So ano ba yan? TRO. Kitty Duterte seeking the Supreme Court's intervention to bring her father back home. She filed a petition for a writ of habeas corpus this morning through former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. The Philippine Supreme Court junks a petition that sought to block the arrest of ex-President Duterte. Grabe, blinak. You can serve the warrant once the accused is outside of the premises, but not in the premises of the Senate. It is a matter of enforcement of a treaty obligation, and the Senate is not authorized to has no power to interfere in this. Apart from the fact that under the Constitution, really the Senate has no power under the circumstances to prevent the enforcement of a warrant of arrest. Yun lang. Medyo tagilid talaga sila doon. So wait lang, may ads. Nag-expire na kasi yung natin. Tuloy. Ang masamang balita. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Drilon na malamang naipasura ng Korte Suprema ang petisyon para sa writ of habeas corpus na isinampa ni Veronica Kitty Duterte. I think binasura na nga eh. So parang pa to, March 19, 18. Duterte. Ang layunin, ang ibalik sa Pilipinas ang kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bakit malabong mangyari ito? Actually, malabo na talaga. Kasi nandun na si PRRD eh. Tsaka wala na yan. Malabo ng bitawan yan ng malabo ng bitawan ng ICC yan. Si FPRD, papakawalan pa nila. Diba? Ito yung time nila para magpasikat sa buong mundo or sa lahat ng miyembro nila. Kaya malabo na talagang maibalik si FPRD dito, men, hanggat hindi matatapos or kapag mahatulan na ba. Ayon kay Drilon, malinaw ang batas. Ang sakop ng jurisdiksyon ng Korte Suprema ay hanggang sa loob lamang ng Pilipinas. Sa makatuwid, kung wala sa bansa ang taong nais iligtas ng petisyon, paano ito ipapatupad? Tama. Hindi lang ito isyong legal, kundi usapin din ng integridad ng Korte Suprema. Kung pipilitin itong tinggin, baka ito'y mauwi lang sa kahihiyan para sa... Ewan ko lang kung si PBBM mismo yung biglang mag-pull out kay PRRD kung pwede ba yon or magagawa niya ba yon. Pero I think malabo. 'Di ba? Kasi parang yun, hinand mo na nga, 'di ba, or binigay mo na nga, 'di ba, tapos biglang kukunin mo, or siguro pwedeng makuha pero pwedeng magkaroon ng lamat. Maybe. So i-komento nyo na lang din sa baba kung ano yung opinion nyo. Hukuman. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit nila may pader na umaharang sa kagustuhan ni Kitty. Lakas ng ulan. Ang writ of habeas corpus ay isang makapangyarihang legal na sandata laban sa ilegal na pagkakakulong. Ngunit tulad ng sinabi ni Drilon, maaari lang itong gamitin kung ang taong nais papalaya ay nasa loob ng bansa. Nako. Kung gayon, paano ito magiging epektibo kung si Duterte ay nasa ibang kontinente na?
Pero Tama naman, ang tanong, hindi ba in-advise si Kitty Duterte ng attorney niya na, oy, hindi na pwede yan or malabo na yan? Or ano din kasi pwede din kasi nilang gamitin yan as, no, ano lang naman, parang paawa effect ba? Alam niyo kasi yung mga supporters nila, kapag ganyan, nagpa-file sila tapos hindi mag-grant, sasabihin naman ngayon ng taong bayan na, or ng mga DDS pala, na grabe na talaga yung pang-aabuso sa kapangyarihan. So, yun yung mga banata nila. Kahit na ang totoo naman talaga is malabo na or hindi na pwede yung ganon. Kasi yun nga, nasa ibang bansa na nga, di ba? So, parang hindi na siya pinipigilan talaga ng gobyerno. Parang wala lang, hindi na talaga pwede. Or syempre, para may ano sila, may maibanat sila sa gobyerno, yan yung gagamitin nila. Di ba? pa doon natatapos ang istorya. Ang petisyon ay sinampa ni Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, kasama ang kanyang anak na si Salvador Paulo Panelo Jr. Ayon kay Panelo, ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang responsable sa pagdukot at pagsuko kay Duterte sa isang dayuhang institusyon. Kung totoo ito, sino ang may tunay na kontrol sa sitwasyon? May ibang pwersa bang gumagalaw sa likod ng mga pangyayaring ito? Pero sino? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great So ayun, the great controversy ni sa yung araw, supportahan nyo yan. Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng Yun. sa pamamagitan ng PDF. At ito PDF. ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. At tayo magpatuloy. Amen, amen, amen. Ang laban ni Kitty Sa kabila ng Duterte. legal na argumento ni Panelo, isang bagay ang malinaw. Hindi na bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas mula noong 2019 matapos itong ipag-utos ni Duterte mismo sa makatuwid ayon sa kanyang mga taga-suporta. Actually, itong nangyayari ngayon ba na Rome Statute or, yung pag-alis ng ICC sa, ng Pilipinas sa ICC, yung sa Interpol. Actually, sobrang gulo niya talaga, Like, to the point na yung mga tao dito sa bansa natin is may kanya-kanyang anong tawag dyan? May kanya-kanyang say patungkol dyan. Even mga abogado So kaya yung tao din, mas lalo ding naguguluhan. Kasi may mga abogado na nag-a-agree sila na okay lang yung ginagawa ng ICC kahit daw hindi tayo membro as long as mga ganyan-ganyan. Okay lang daw yun. Meron din mga abogado na nagsasabi na hindi daw pwede yun kasi hindi na nga daw tayo miyembro. So, ang gulo-gulo. 'Di ba? Tayo na mga ordinaryong mamamayan dito, parang malilito din tayo or maaaning tayo, mga abogado nga, 'di ba? Medyo nahihirapan din sila or anong tawag dyan? May kanya-kanya nga silang opinion patungkol dyan. Tayo lang ba? Tayo kaya na mga ordinaryong mamamayan lang? Tayo pa kaya na mga ordinaryong mamamayan lang? 'Di ba? Ang gulo. ng karapatan ng ICC. Nalitisin siya. Pero kung ganito ang kaso, paano siya napunta sa kusundian ng ICC? May mga batas na hindi basta-basta binabali, pero bakit mukhang nagkakaroon ng puwang para dito? Habang umaasa si Kitty na matutulungan siya ng petisyon, may mga abogado tulad ni Drilon at dating Labor Secretary Sylvester Bello III na nagsasabing malamang ay hindi ito magtatagumpay. Ang dahilan, ang dating Pangulo ay nasa kamay na ng ICC. Isang realidad na hindi mababago ng kahit anong legal na argumento sa loob ng ating bansa. Ano yun nangyayari sa kamay ni PRRD? Nanginginig ba siya? Tagumpay. Ang dahilan, ang dating Pangulo ay nasa kamay na ng ICC. Mga ganun. Isang realidad na hindi mababago ng kahit anong legal na argumento sa loob ng ating bansa. Pero may isang bagay na maaaring makapagbabago ng laro. Ano yan? May laban pa ba? Ewan. Sa ngayon, nanatiling tahimik ang Korte Suprema sa petisyon ni Kitty. Ang tanong, magiging bukas ba ito sa isang pangkaraniwang desisyon? Kung iba ba Pero yung abogado ni PRRD na dayuhan is naman siya, confident naman daw siya. sura na ito, magiging senyales ba ito na wala nang magagawa ang kampo ni Duterte? O ito kaya ang magbubukas ng mas malaking pag-aalsa ng kanyang mga taga-suporta? Si Panelo mismo ang nagsabi, let's wait for the Supreme Court to decide the petition. Pero habang hinihintay ito, hindi rin siya nagpapakampante. Patuloy niyang pinanawagan na itigil ng gobyerno ang di umano'y pang-aabuso daw sa konstitusyon o harapin ang posibleng reaksyon ng bayan. Ang hirap din na yung sasabihin nila na abuso sa posisyon kasi nangyari din naman yan nung sila yung mga nakaupo. 'Di ba? Na sobrang dami nga nilang nabalasa dati. ABS, Ligwak, 'di ba? Dilima, Ligwak. Sino pa yung mga naligwak?
Bakit do you think naligwak ba yon dahil ano talaga, anong tawag dyan? Ganun kalakas yung ebidensya or naligwak lang talaga yon kasi ang nagko-control is yung administration. 'Di ba? Or siguro yung word na lang na ano, mas lalong mapapadali yung proseso kapag ka ayaw sa'yo ng administrasyon. 'Di ba? So parang nakakapag ano lang din na parang nagugulat pa yung administrasyon Duterte sa mga nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM, 'di ba? Sa ngayon, si Duterte ay nakakulong. Si Scheveningen Dahig, Netherlands, naghahanda para sa kanyang susunod na paglilitis sa Setyembre. Ang kanyang unang pagharap sa hukuman ay maikli lamang, 25 na minuto, pero sapat na para ipakita na ang kasong ito ay hindi na basta usapin ng lokal na batas, isa na itong pandaigdigang usapin. Pero ang tunay na tanong, ano ang magiging hakbang ni Kitty kung tuloy mabasura ang petisyon? At higit sa Nako. lahat, ano ang magiging Wala na. Kapag mabasura yung petisyon ni Kitty, wala. Rage, ano na naman, taong bayan na naman. 'Di ba? Mas lalong magagalit yung taong bayan. Sasabihin nila na pinipigilan na naman na sila. 'Di ba? My goodness. reaksyon ng mga Pilipino sa nangyayari? Ang sagot, malalaman natin sa mga susunod na araw. Abangan, dahil kung akala mong tapos na ang kwento, baka nagsisimula pa lang ang totoong laban. Have mercy, O Tama, God. tama, tama. The issue centered of 116 Jesus. verse 33. Sa sanlibutan ay maroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sa gitna ng kaguluhan, politika at kawalan ng hustisya sa mundo, kaibigan, madaling mawala ng pag-asa, katulad ng nangyayari sa kasalukuyang balita tungkol kay Kitty Duterte at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming tao ang nagtatanong, So, since ganito nga yung nangyari sa administrasyon ngayon ni PRRD, expect na din natin na after nung term ni PBBM is may mga ano na naman tutuligsa sa kanya. And especially, and for sure, pati yung Dutertes dyan is, makikisali. So, parang magkakaroon ng revenge, something like that. may hustisya pa ba? May katotohanan pa bang mananaig? Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang sinasabi ng ating Panginoong Sus tungkol dito? Ang ating Panginoong Sus mismo ay naging biktima ng hindi makatarungang paglilitis. Sinampa siya ng maling kaso, pinahiya siya sa publiko, hinatulan ng walang kasalanan, at Pero syempre, si Digong kasi, si PRRD, hindi naman siya si Jesus, inao sa krus. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya lumaban gamit ang dahas o politikal na impluensya. Bagkus pinakita niya ang walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal, pagpapatawad at katotohanan. Dahil siya mismo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. 1:14 verse 6. Sa panahon ngayon, maaaring hindi natin maunawaan ang buong plano ng ating Panginoon Diyos. Ang hustisya sa mundong ito ay madalas na hindi perpekto, pero may isang hukuman na hindi kailanman magkakamali. Ito ang hukuman ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ng ating Panginoon Jesus na sa mundo, makakaranas tayo ng paghihirap, ngunit huwag tayong mawala ng pag-asa at loob, sapagkat siya, ang ating Panginoon Jesus, ang may huling salita. Anong aral ang dapat natin matutunan, kaibigan? Ano? Una, huwag tayong manalig sa tao o sa politika para sa tunay na hustisya. Huwag tayong magalit sa tao. 'Di ba? Tao. Dahil ang ating Panginoon Kristo lamang ang tunay na hukom. Pangalawa, kahit may mga masasamang pangyayari, hindi tayo dapat mawala ng pananampalataya, sapagkat ang ating Panginoon ang may Tama. kontrol ng lahat. Pangatlo, sa gitna ng kaguluhan, tumutukoy Diyan talaga, si Tory talaga, sinusugal niya talaga yung ano niya dyan. tayo sa ating Panginoon Jesus at sa kanyang kapayapaan, hindi sa takot o galit. At pang-apat, ang panalangin ang ating pinakamalakas na sandata, kaibigan. Higit pa sa anumang kaso, protesta o batas. Kaibigan, ano man ang nangyayari sa ating bansa, sa politika o sa ating buhay, ang ating Panginoon Jesus ang may huling salita. Tama. Kaya naman ang tanong ay, tayo ba ay nagtitiwala sa kanyang plano o natatakot Amen. Of course, nagtitiwala tayo sa plan ni God, Kasi kung hindi, wala tayong mararating par. tayong mawala ng kontrol? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayong manalangin. So, yun, hanggang dito na lang muna mga kanoiksi. So, kayo ano masasabi nyo dito? I-comment nyo sa baba. So, sa iyong araw, original video link sa description box below. I-subscribe nyo rin, panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos, supportahan nyo rin sa iyong araw. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. And yun, kayo. Komento nyo sa baba ang mga opinion nyo patungkol dito. So, I think about nga ito sa yung final ng magkapatid, especially ni Kitty Duterte, yung rate of di ba, para sa tatay niya. So, yun nga, maaprobahan man yun or hindi, I think gagawan pa rin talaga ng paraan ng kampo nila yan na paano sila makakalamang. 'Di ba?
Kasi yun nga, kung kunyari, igagrant yun, sasabihin nila, oh, grabe, ang asig talaga ng batas. Laging nananaig ang katotohanan. So, yun yung ibabanat nila or, yun yung mga linyaan nila. Pero kapag hindi naman ma-aproba yun, biglang banat naman. Grabe na talaga tong admin ngayon. Pinipigilan talaga or talaga, kinokontrol talaga. 'Di ba? Masyadong abuso sa kapangyarihan. So, yun parati yung banat nila. Kahit ang totoo naman talaga is wala na talaga magagawa kasi yun nga sabi ni Drilon dito, wala na dito yung tao. So, paano? 'Di ba? So, since, yung emosyon nila ay sobrang taas na, hindi na sila or di na rin nila mapipigilan na banat-banatan yung admin, kung saan sila makakapuntos is doon sila always. Kaya nga nung sinabi ni ni Baste naman, sinabi ni Baste na parang tawag doon, BBM, you will never be loved, 'di ba, na never daw siyang mamahalin ng tao. Like, parang napatanong ako ba na, so ano yung tawag niya sa mga solid supporter ni PBBM? Ano yun? Friends lang? 'Di ba? Parang ano yun, viewers lang? Ano yung tawag niya sa mga loyalists? 'Di ba? Bakit niya sasabihin, you will never be loved? Siguro, kung sasabihin niya na hindi lahat or never kang ilalab ng DDS, malinaw yon. Or ng supporter ni PRRD. Sabihin niya na hindi mo makukuha yung mga solid supporter ni PRRD. Kasi syempre, yung mga supporter ni PRRD, meron din naman karamihan doon na tumiliwalag. Basta something like that, nasa admin, di ba? I mean, kay PRRD. At nalipat na sa admin. So, parang ganyan lang din. So, yun lang naman. So, kayo ano masasabi nyo dito? I-komento nyo sa baba. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, sa yung araw, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is out.